it's me, Annie. Andito tayo ngayon sa aming munting babuyan. Bali sa araw na ito ay share ko sa inyo guys kung paano namin ginagawa ang pag-aalaga sa mga bagong silang na mga biik. Pero bago tayo magsimula guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe ka na ngayon para naman lagi kang ma-update pag may bago tayong mga video. Ituturo ko sa inyo guys ang step by step process kung paano alagaan ang mga bagong silang na mga biik. Katulad nito guys, at tulad nito. Ito. Nito. Hello guys, andito tayo ngayon sa aming munting babuyan. At aking ituturo sa inyo kung paano alagaan ang mga bagong silang na mga biik. Tutulad nito guys. Ito, bagong silang na biik. Shout out nga pala kay Miss Abby. Salamat sa pag-i-encourage na gumawa ko nitong video vlog na ito. At salamat din sa aking mga subscriber. Salamat sa pagtitiwala. Natin guys ay pupunasan natin ang kanyang ilong upang makahinga siya ng maayos. Ganyan. Ganito guys, ganito ang pagpupunas sa bagong silang na biik. Punasan ng maayos. Pero hindi masyado para maamoy pa ng kanyang ina. Pagkasilang guys ng biik, agad itong punasan ng malinis na basahan, lalong-lalo na sa may nguso o ilong nito. Ang panganganak ang pinaka-critical na yugto ng buhay ng ating mga inahin. Kasama na dito ang kanilang mga biik. So kailangan ang tamang pangangalaga dito para maging successful ang iyong hog breeding. Kailangan dito ng focus at determinasyon. Pagkapunas guys, hayaan lang natin na kusang maputol ang pusod nito mula sa inahin. Dahil guys, marami pang nutrients ang nasa pusod nito. Guys, ating padididihin ang ating mga biik habang nanganganak pa ang kanilang ina. Dahil ang pagpapasuso ng mga biik ay tumutulong na mag-release ng natural na oxytocin at ito'y tumutulong na mapabilis ang paghilab ng tiyan ng ina. Minsan guys, unang lumalabas ang paa ng biik. Kaya kailangan natin agad din makuha to para makahinga. Pagkalabas guys, ay punasan natin ang ilong ng biik upang siya ay makahinga ng maayos. Siguraduhin natin guys na mapupunasan ng maayos ang mga nguso. Dahil kung minsan, may makakapal na mga sapot na nakabalot sa mga nguso nila guys. O kahit na sa buong katawan. Saka na natin punasan guys ang buong katawan nito. Balik guys, ngayon ay magpuputol na tayo ng pusod. Mula sa base ng pusod, bali mga 1 inch. Mula sa base ng pusod ay tatalian natin ng mga 1 inch. 1 inch mula sa base ng pusod. Ito guys, para putulin natin yung pusod. Ang reason guys kung bakit pinuputulan ng pusod ay para hindi ma-infection at hindi dumugo. Kung bakit tinatalian guys ay para hindi dumugo ang kanyang pusod. Katapos guys ay putulin natin ng ganito. Tingin natin ganyan. Lalagyan natin guys ng quick heal para hindi ma-infection, hindi mapasok ng bakterya. At para agad gumaling ang kanyang sugat, kaya
Ilalagyan natin guys ng quick heal. Ito, katulad nito. Pwede rin yung betadine. Pwede rin gamitin. Pero para sa akin guys, mas mabisa ang quick heal. Sunod natin guys ay ang pagpuputol ng ngipin. Ang reason kung bakit nagpuputol tayo ng ngipin ay para hindi masugatan ang suso ng inahin. Kasi guys, magtutulis ang kanilang mga ngipin. Siguraduhin lang natin na hindi masugatan ang kanilang dila pag tayo'y nagpuputol ng ngipin. Ang ginagamit ko lang guys ay nail cutter. Kasi mas magaan siya pag nail cutter ang ginagamit ko. Sunod natin guys ay ang pagpuputol ng buntot. Mga 1 inch din mula sa base ng buntot. Saka nilalagyan din namin ng quick heal yung naputulan para hindi magka-infection. At agad na gumagaling yung sugat. Ganyan lang guys ang pagpuputol at pagkukuha ng ngipin ng biik. Pagkatapos makuhaan, pagdededehin na natin. Ang ginagamit ko palang sinulid guys ay yung sa galing sa pigs na tahi. Kasi mas matibay kaysa sa ordinaryong sinulid lang. Hello di Bella ang tawag dito. Mas matibay kaysa sinulid na ganito. Kaya ito ang gamit ko. Yung natatanggal mula sa tahi ng pig. Ito ang ginagamit naming pangsali sa pusod ng big. Ganun lang pa rin yung process guys. Tatalian lang natin mga 1 inch mula sa base. Yan. Siguraduhin lang natin na maayos yung pagkakabuhol para hindi dumugo yung naputulan. Kailangan maganda yung pagkakabuhol ng tali. Putulin natin yung tali at saka putulan rin natin yung pusod. Lagyan natin ng quick heal para agad na gumaling yung naputulan. At hindi mapasok ng bakterya yung pusod ng bit. Ang sunod guys ay ang pagtatanggal o pagpuputol ng ipin. Ganun pa rin yung process. Kailangan siguradong putol. Siyempre ganito lang guys. Ibubuka natin guys yung bibig niya at saka putulan natin ng ipin. Siguraduhin lang natin na putol. At saka hindi masugatan yung dila guys. Kasi pag nasugatan, syempre maapektuhan ang pagdede niya. Guys, hindi ko makita yung isang ipin. Napakaikli kasi. Pag isa taas guys, kinukuha yan. Bali, 8 ipin to. Sa isang bake, 8 ipin ang puputulin natin. 4 sa baba at 4 din sa taas. Sa baba at 4 din sa taas. Kailangan guys maayos yung pagpapaputol. Sunod natin guys yung pagpuputol ng buntot. Mula sa buntot, mga 1 inch din guys. Putulin natin. Lagyan din natin ng quick heal. Pwede guys yung betadine ha. Masiguro lang na hindi ma-infection yung sugat nila. Ganun lang guys ang process hanggang sa matapos. Lumalabas na guys yung
inunan niya o yung placenta ng inahing baboy. Yung inunan ng mga biik. Ayan guys. Medyo marami-rami na rin yung nilabas niyang inunan. Agad namin silang pinasususo guys sa kanilang ina para makuha nila yung colostrum. Yung pinaka-masustansyang parte ng gatas ng inahing baboy. At saka guys, ang reason kung bakit pinadididi namin agad sila sa kanilang ina ay para masana yung ina na nandyan lang lagi yung mga anak niya. Kasi guys, pag iwinalay mo yung mga biik, yung tendency yung ina, pag inilipat na natin sa kanya yung mga biik, medyo nagagalit siya guys. So, ang ginagawa namin, hindi na namin iwinawalay ang biik pagkatapos maputulan ng ipin. Agad na namin silang nilalapit sa didi ng kanilang ina. Guys, pag ang inyong farrowing pin ay wala pang plastic matting, ang inilalagay namin katulad nito dahil guys, improvise pa lang yung kulungan namin, yung farrowing pin namin. Ang inilalagay namin guys para hindi lamigin yung aming mga kasisilang pa lang na biik, nilalagyan namin yung flooring ng ipa. At guys, naglalagay din na kami ng pailaw para dagdag init na rin sa ating mga biik. Kasi nga guys, di ba sabi ko kanina, pag nilalamig ang ating mga biik, yun ang nagiging cause para magkaroon sila ng diarrhea o pagtatay. Masarap ang tulog nila guys kasi nga may flooring na ipa. Hindi sila lalamigin. Guys, tayo ay magtuturok ngayon ng iron dextran. Ngayon ay D3 na nila. Tuturukan natin ng iron dextran. Anti-scouring at anti-anemic din to. Para laging maging masigla ang ating mga biik guys. Ito ay gagamitan natin ng 1 ml na iron dextran. Ganito ang pagtuturok guys. Dito natin ituturok sa may kalamnan para hindi masyadong masaktan ang ating biik. Tandahan lang guys. Oops. Huwag maingay. Tapos na. Ganyan lang guys. Lagyan natin guys ng marka. Ito ay anti-scouring and anti-anemic din guys. Gagamit lang tayo dito guys ng 1 ml bawat biik sa day 3 ng kanilang buhay at saka pwede nating sundan sa day 14 o hanggang sa day 21. Bali 1 ml lang guys ang ating gagamitin bawat biik. Hintayin lang natin na mapuno. Malapot ang ano na to guys, iron. Ito guys, ang iron dextran. Ito ay for the prevention and treatment of iron deficiency anemia in piglets and pigs and anemia due to parasitic and infectious disease of severe blood loss. Yan po ang kanyang gamit guys. Binasa ko lang. Pupunuin lang natin guys hanggang sa umabot ng 1 ml. Bali guys, magtuturok tayo ngayon. Dito natin ituturok guys sa may kalamnan. Ganyan lang. Siguraduhin lang natin na kalamnan. Huwag malikot. Dahan-dahan lang guys. Saka gano'n natin para may marka. Gano'n natin guys para may marka at makita natin na naturukan na siya. I-repeat lang natin ang turok guys hanggang sa maubos yung mga biik. Ganyan lang guys. So hanggang dito na lang guys. See you in my next video. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. At sana guys ay na-inspire ko kayo sa pag-aalaga ng mga biik. See you soon guys. See you in my next video.
Pero bago tayo magtapos guys, sana ay nagustuhan nyo ang video vlog na ito. At kung nagustuhan nyo guys, paki-like naman at saka paki-comment sa baba. Kung nagustuhan nyo guys ang video vlog ko sa araw na ito, sana ay bigyan nyo ako ng big thumbs up. Big thumbs up. Big thumbs up. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Pero bago tayo magtapos guys, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update pag may bago tayong video.